nagre-represent ng electric system natin sa loob ng bahay. Kasi sa labas, mayroon tayong metro. Sa loob ng bahay, mayroon tinatawag na circuit breaker. Okay? Then, andun yung mga outlet, andun yung ilaw. So, itong digital meter reader for demo purposes para malaman natin ano yung supply ng electricity mula sa sa electric company. So, kung mapapansin mo sa taas banda, andito yung tinatawag, ito yung letter V, ibig sabihin ito yung voltahe, supply. So, dito, ampere, 0. Sa baba, yung W, wattage, is 0. So, since na 0, dahil wala tayong load. Okay. So, itong bulb na ito is 100 watts. Okay. So, dito magre-register ngayon kung ilan ang wattage consumed. Sabihin yung wattage, ito yung actual consume na electricity. So, i-on ko siya ngayon. So, that is 98.5 watts. Yan. So, yung 98.5 watts na yan, okay, paano po ito i-regulate? So, magitan ng power factor corrector, yung device natin. Ito ay pag sinaksak lang natin dito sa outlet. So, from 98 at meron tayong power factor corrector, so, mapapansin mo, nagiging 63 watts. Okay. Paano kinukompute ni Metro yung wattage? Siyempre, yung wattage, kung ilang oras, ilang araw, kinukompute ni Metro into kilowatt hour. So, 1 kilowatt hour, yun yung binabayaran natin per kilowatt doon sa electricity. So, natural, 63.1.2, yan yung kukompute ni Metro into kilowatt hour. So, kung wala tayong power factor corrector, yun yung normal niya. 98. So, yung 98 ang kukompute ni Metro. So, since na mayroon tayong power factor corrector, okay, natutulungan natin yung konsumo or nakukorek natin yung kukonsumohin niya. Okay, ngayon, hindi ibig sabihin na ganito kalaki ang nababawas, nasa almost halos 30%, yun yung magiging reduction. Pinapakita lang ng ating device na ito ay gumagana, functional. Okay? So, isa pa, nagsisilbi siyang protection sa ating mga appliances. During power interruption, pag nagkakaroon ng burnout, okay, siyempre, habang naiwan ang nakabukas ang ating mga appliances at biglang bumalik ang electricity, ang konsumo niya 76 pa rin. Unlike pagka wala tayong device, imagine mo, bigla siya nag 111 ngayon. So, supposed to be 100 lang dapat. Pero dahil sa mataas na voltahe, sumasampa dito yung konsumo na dapat 100 watts lang to. So, anong tawag dito? Ito yung tinatawag na unnecessary current. Binabayaran mo, hindi mo siya nagagamit. At later on, masisira na ang bulb. Kasi stress na siya. Kasi dapat 100 lang siya eh. Pero dahil sa mataas na voltahe, sumampa siya rito ngayon. Nagiging 111. So, yung 11 na sobra, yun ang binabayaran mo na hindi na siya nagagamit. So, yun ang kinukulik ng device natin. Yes. Okay? So, example, electric fan. Ito yung tinatawag ng mga antimotor o inductive load. Yan. Si electric fan, naka 70 or 69 watts consumo siya. So, since na mataas ang voltahe, to 34, mataas yung kanyang konsumo. So, ang tawag yan is voltage fluctuation dahil po is non-regulated yung current na kuryente. So, paano siya i-regulate yung device natin? From 70 plus, papansin mo nagiging 32. Pero makikita mo, walang mababago sa performance nito. Pag tinanggal ko siya, babalik siya sa konsumo niya talaga. Okay. Ulitin ko lang, hindi siya nangangahulugan na ganyan kalaki ang mababawas ng load mo kasi hindi siya energy saver. Pinapakita lang natin dito na functional ang device na makakatulong siya. Lalo na sa protection ng ating device during power interruption, yung nag-burn out, biglang balik kasi malakas talaga ang voltahe nun. Okay? So, another one, itong ating tinatawag na resistive load, which is ang ating electric kettle.
So ang electric kettle sa hindi nakakaalam, ito po ay kumukonsumo ng 1,400. Yan, umiilaw siya. So, mapapansin mo gaano katulin yung takbo ng metro niya. Okay? So ang gagawin natin para i-compress yung kanyang lakas ng voltahe kasi ito ay magsisilbing inverter sa kanya. Dito natin siya ilalagay sa special function ng device. Ito yung tinatawag na resistive load. At ito naman ang isasaksak natin dito. So from 1,400 nagiging 57. Kasi kinocompress nito yung direct current na kukonsumohin nito. So papansinin mo, umaandar siya. 57 watts versus 1,400. Napapansin nyo, Bumagal din yung metro. sobrang bumagal yung metro. Oo. So, wala natin pag-uusapan kung nakakatipid o hindi. Kasi ang metro, habang lumalakas ang ikot, malaki ang Kuryente. consumo. Ito, pag bumagal, mamagal din. Yes. So talagang efficient yung ating device. So, Tapos napoprotektahan pa yung mga appliances yes, natin. protection at the same time, makakatulong. Kasi napapaganda nito yung daloy ng electricity na kinukonsumo ng ating mga appliances. So kung makakasave man tayo, ito ay side effect. Dahil napapaganda yung daloy ng electricity na kinukonsumo ng mga appliances natin. Thank you, Pres. Yeah. Napakaganda ng iyong simple at malinaw na paliwanag. Yes. At very transparent. Wala, kumbaga, walang ano. Parang